Okay, update tayo. Meron akong sipon, no? Kahapon, meron akong sipon kaso etong araw na to or mga after ng recording ko kahapon. Kahapon ba yun? Nakalimutan ko na. Kahapon ata ako nag-upload pero madaling araw ata ako nag-record. So, papalapit na yung sipon ko noon. Ngayong araw medyo mas malala yung ano ko, yung sipon ko. Medyo ubo na rin ako. Bad trip, kahit free day. Yung electric fan ko medyo maingay rin, so pagpasensyahan nyo na, no? Di ko maintindihan yung temperature ko ngayon, no? Kung nilalamig ba ako o hindi. Baka walag natin din ako, hindi ko sure. So sa ngayon nainitan ako, so pagpasensya nyo na yung electric fan. Anyway, pinag-usapan natin tong ABCDE. Potentially meron tayo dati dito ano, no, paaral channel. Kung madodrawing man niya, ayaw niya madrawing. Sabihin natin ganyan. Ganito of some sort, no? Pag ganito ba, nakalimutan ko na no? Parang ganyan. Baka dito pa sa isang linyang to, no? Baka ganyan pa no itsura, no? Na either way dito sa dalawa dito, no? Pareha silang nagko-close above. So kahapon itong malaking candle to, no? Daily candle. Ito. Na andito yung body niya nung ina-update natin na expected natin medyo mag-breakdown, no? Or mag-close below. Pero nagkaroon tayo ng close above. Okay? Which is maganda. Maganda sa ngayon, pero ang problema, meron pa rin tayong resistance. So, na-break niya tong itong part na to. Yan, na-break niya. Mapapansin natin, dun tayo nagre-reject. So, hindi meaning na nakapag-bounce na agad tayo dito, i-break niya agad to, no? Kailangan natin bantayan tong part na to. Meron din tayong daily candle dito, no? Or basically daily level. Ito, no? Kailangan pa rin natin bantayan. Daily level to, no? So, makikita natin, doon pa rin naman siya nag-re-reject potentially. Okay? So, possible pa rin na ABCD ito, no? Kaya natin kailangan bantayan tong area to. Itong box na to kasi, no? Sa 236 medyo nagdadalawang isip siya kung magbabounce ba siya or hindi. Nakikita natin lumalagpas at yung closest niya hindi clear. Okay, meron siyang breakdown, meron siyang breakout, tapos di natin sure kung magbabounce ba dito or magsusupport ba ulit siya. Okay? So ang inaabangan natin itong box na to. Kung magsusupport, no? Hindi pwede sa tingin ko lang, personal ko opinion, dapat hindi tayo mag-break below dito. Okay? Para mag-stay bullish. Pag nag-break below, medyo delikado yun. Okay? Tingnan natin ang volume saglit. Ang volume saglit nito, meron tayong push up, no? So, pero yung follow through nito, medyo mahina yung volume. So, medyo, hindi ko sure kung gusto ko ba yung nakikita ko. Double check natin. Sorry, excuse me. Follow through nya, makikita natin dito sa blue line, no? Lagi siyang ipit. Then breakout with low volume. Medyo balimbing pa siya, no? Pero sa daily, kung titignan natin, alisin mo natin ang volume saglit. Pinag-uusapan na natin to. May potential na bullish divergence dito. Okay, actually bullish divergence to, no? Hindi potential to, dapat bullish divergence na to. Okay? So, nakaharang tong mga ito mula dito hanggang dyan. Bullish divergence to, no? So, yung bullish divergence na ito, potential na malakas sa klaseng reversal o yung recovery na reversal, no? So, may mga times na mag-aaron siya ng bullish divergence, pero yung reversal niya mahinang klaseng reversal. So, possible na ito lang yung reversal, then babagsak na pala agad, no? Or pwede ito na yung reversal ng buong consolidation na to. Okay? So, ibig sabihin magpa-pump na to ng magpa-pump. Tatandaan natin, mas longer time frame mas maganda. Okay? So, nasa daily tayo, maganda to for the bull. So, mas highly likely na magpa-pump to eventually. Kung dito na siya magbabounce, no? At meron tayong bullish divergence. So, marami tayong indication na okay, nag-bottom na si BTC dito sa 53K area. Saan ba to? 53,500.
meron tayong indication na possible na. Tingnan natin sa weekly. At yung pinag-usapan natin yung 50 RSI. Hindi pa tapos yung week. Pero yun nga nakakabalik tayo dun sa above ng 236, which is target ni fourth wave madalas. Okay? So, dito sa weekly, wala tayong bullish divergence, pero meron tayong support as 50 RSI. Teka lang, inom lang tubig Okay. So, ano kayong potential na gagawin ni BTC? So, ayun ang isang scenario, no? After neto, makapag-bounce, lalo na mayroon tayong breakout dito. May mali tayong, ano ba tawag dito? Order block. Meron din tayong, magamit natin to as support, no? So, dito tayo potentially nagsusupport sa ngayon. Meron tayong bullish divergence. Highly likely dapat mag-bounce to. In case na hindi, meron tayong mga gantong klaseng itsura ng triangle pattern, no? Ng ganito, ng ABCDE. So, dito lang tayo titingin sa bullish, no? Wag na tong bearish. So, sa lahat ng ito, makikita natin puro 3 waves, no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ito, puro 1, 2, 3. Puro 1, 2, 3. Yung BTC ba, 1, 2, 3 rin? Dapat puro 1, 2, 3 to, no? 1, 2, 3. Meron ulit tayo 1, 2, 3 dito. 1, 2, 3. Meron ulit tayo 1, 2, 3 dito. 1, 2, 3. Puro 1, 2, 3 dapat to, no? 1, 2, 3. Potentially, baka ito na yung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kaya tayo, possible, mag-pump na. Okay? Kasi tapos na itong tig 3 waves na to. Okay? So, ganun ang nakikita natin sa ngayon. Ang problema dito sa itong classification of triangles na to, wala tayong makitang chart about sa gantong klaseng itsura na descending or expanding wedge na pa-descending. Makikita natin dito, ang pinaka-close ito, no? So, ito, sa taas, contracting, ito, ascending triangle. Ito lang yung parang medyo kamukha, so parang may pagka-descending triangle to. Expanding wedge pero paano pa horizontal. Ito contracting ulit. Ito ano tawag dito, ascending channel naman to, no? Yung hinahanap natin descending channel, which is nasa bearish actually, pero hindi nangyayari dapat yung sa bullish trend. Or more like dapat bullish, nasa bullish area dapat to, kaso nasa nasa bearish side dito sa classification of triangle. So, hindi natin makita. Pero, ang pinaka nakikita ata natin na itsura, baka ito, no? Itong A, B, C, D, E na medyo slightly going down. Ito, slightly going down. Kumbaga, no? Meron pa ba tayong makikita dito? Ito, possible din na double zigzag to, no? Na A, B, C, na XY, WXY. Possible din, pero hindi ko kabisado to. Double check nyo na lang to siguro. Kailangan take the 3 waves sa loob ng WXY, no? Sabihin natin meron tayong WXY. So ganito ata itsura ng WXY. At dapat meron tayong ABC sa loob nito. ABC possible. Ang X hindi ko sure. Ang X ba dapat ABC correction din ba to? Hindi ko sure, no? Nakalimutan ko na eh. So, dito meron din tayong ABC. A, B, C. Possible. Hindi ko sure. Okay? So, baka ABC rin to siguro. Hindi ko alam, ha? Hindi ako masyado familiar sa WXY or WXY-XZ na type of correction. Pero, mukha siyang ABCD isa ngayon, no? Ito. Ganito pa rin na itsura, no? Mukhang ganito pa rin. So, sa triangle patterns, ayan. Itong mga to, no? Wala tayong makitang expanding wedge na pababa yung trend, no? Ito, horizontal trend lang to, no? Or basically, horizontal. Ito, AB. Ito na siguro yung descending triangle, yung pinaka-close. Pero, hindi pa rin siya expanding o kaya hindi rin siya descending or like, sorry, hindi descending or
sloping down na channel, no, descending channel. So ila siguro, no, ito. So ang mas highly likely na mangyayari talaga dapat in terms of volume din, since ang volume natin, no, pababa pa rin, meron pa rin tayong high probability na consolidating pa rin ang BTC. Pero dapat patapos na dito sa mga area to. So dapat makaka-expect tayo ng bounce eventually dapat. Sa mga susunod na araw dapat merong bounce to, no? Kung hindi, ayun pa rin yung ang poproblemahin natin pag hindi, baka isang malaking ABC correction to. Na ganyan, ABC correction, kaya tayo hanggang 382, no? Pag lumagpas ng 382, expect natin kakaiba ang gagawin ni BTC correction, or baka hindi na correction yun. Hindi pwedeng malaki masyado ang correction kapag fourth wave. Medyo bihira mangyayari yun. So, kung naman siya, super correction man siya, dapat ang maximum target niyan mga dito lang sa mga area to. At hindi siya lalagpas ng 31k. Kasi ito ang first wave. Okay. Yan, ito ang first wave area. Meron tayong ganito, no, meron tayong 1 wave, 2 wave, 3 wave. Bawal tong 4th wave lumagpas dito. Okay? Tsaka mag 5th wave, bawal yun. Okay? So, most likely ang gagawin, 1, 2, 3, 4. Bawal, ang most likely na gagawin ito, 1, 2, 3, 4, 5 dapat. Ganun, no? Or kung lalagpas man lang ng 382, hanggang dito lang dapat, then 5. Okay? So, tingnan natin si S&P 500 saglit. Pumpers pa rin, no? Pumpers. DXY, nagda-dump. So, si BTC lang ang medyo parang kakaiba sa ngayon, no? Nagda-dump si BTC, habang nagda-dump din si DXY. Sa S&P 500, nagpa-pump. Okay, medyo may some sort of divergence doon. Kung iisipin natin, dapat hindi nagda-dump si BTC kung nagda-dump din si DXY, no? So, may possibility na itong move na to highly likely na correction. Okay? Ibig sabihin, medyo nagsisinungaling si BTC sa ngayon, no? Kasi kung iisipin natin, kung nagda-dump ang dollar or lumalabas nilalabas ng mga tao ang pera nila from dollar to, siguro sabihin natin pocket change, or inihahanda nila ipambili, kaya bumababa ang value ng dollar, basically yung DXY, dapat hindi bababa tong BTC rin, no? At tumataas S&P 500, which is okay naman, okay lang yun, kasi ganun dapat ang relationship ng dollar to stocks. Kapag tumataas ang stocks, humihina ang dollar, no? Kasi pinambibili ng stocks. So, ang concern ko lang dito, kasi meron tong some sort of potential na baka merong ending diagonal ang fifth wave. Madalas talamak ang fifth wave sa ending diagonal. Okay? Na after niya makapag-pump ng ganito kalalaki, so weekly ng ganito kalalaki, nag-aaron to ng katapusan, no? So, feeling ko baka lang, may setup, no? Malaking maganda yung itsura ng setup nito para meron tayong para magkaroon ng fifth wave to, no? Na meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. At madalas nakikita natin ang setup na yon na patapos na. Okay? At ito yung pinag-usapan natin sa fifth wave, na baka meron tayong ending diagonal ang tinatawag. Na mukha siyang hindi impulsive, kumbaga, na dito para siyang ABCDE, pero 1, 2, baka dito pa yung 3, no? Tama ba? Di ko sure, no? Baka dito 1, 2, 3, 4, 5, potentially baka mag-breakdown. Hindi natin sure, pero ayun lang yung nakikita ko, no? Di pa naman siya ganong kasaklap sa itsura. Tingnan natin ang RSI niya saglit. RSI. Kailangan no? Kailangan malakas pa yung push up talaga nito.
Kasi sa longer time frame medyo ano siya, no? Medyo mapapadalawang isip tayo dito. Kasi nag-breakout na rin siya, no? So goods pa naman dapat to. Baka sa weekly to. So madalas makikita yung bearish divergence sa fifth wave, which is sa daily di pa natin nakikita, pero sa weekly possible na mangyari in case na humina bigla dito. So hindi pa bearish divergence to, set up lang to, set up, hindi pa confirmed. Okay, so hindi pa siya bearish divergence, so possible pang magkamali tayo dito. Teka, inom mo lang ito ng tubig. Okay. So, ito siguro sa S&P 500. Nasdaq, ganun siguro to, no? Mas maganda tong Nasdaq, no? Ito, medyo na high. Malapit na siya mag-higher high ata. No, mas maganda sa Nasdaq, no? Mukhang magbe-breakout to. Pag nag-breakout si Nasdaq, most likely baka sumunod din sa S&P 500. Okay? So, sa risk on or risk off, medyo pupasok ng risk on ulit ang mga tao, no? Makikita rin natin sa DXY bumabagsak. So, kapag si DXY bumagsak below dito sa puting linya, ito most likely baka etong move na to baka isang malaking ABC correction to, no? A, B, C correction. At ma-invalidate tong head and shoulders pattern natin. Okay? Which is maganda yun, no? Para sa bullishness ng stock market at ng BTC. Okay? So, yun siguro update natin. Abang lang tayo sa BTC, no? Kasi maganda yung setup ni BTC para mag-pump. Ang problema lang, medyo nag-overshoot siya pa ilalim, no? Overshoot. So, hindi siya, mukha siyang para siyang nag-bear swing, bull swing failure sa daily, no? Which is mas malaki indication of bullishness yun. Nag-close above siya dito sa daily candle na to. Sa 4 hours, nag-close below siya, no? Kaya ako sinabi last time, wala nang bullish swing failure dito sa 4 hours, no? So hindi ko expected na mag-close above siya bigla kinabukasan, no? Dito sa daily, hindi ko in-expect to. So sa daily, meron tayong bull swing failure, okay? So possible na lahat ng naka-stop loss dito tinake yung liquidity at tinatry na pasukan ulit ng panibagong trades, no? So kaya makikita natin yung close dito, no? Almost perfect na sa ibabaw nitong wick down na to, no? So ganun yun, no? Madalas liquidity grab ang mga ginagawa ng mga traders, no? So yun siguro update natin. Hindi ko na kayang ituloy yung recording kasi yung lalamun ako nangangate at mukhang sobrang ngungo ko na. So ayun lang ang update natin. Ingat sa trades at GG's boys.